ang ibibigay natin sa Diyos ay sakripisyo, hindi surplus. God desires our sacrifice, not our surplus. Ito po yung nakita natin dun sa Ebanghelyo. Hindi tinignan ng Panginoon kung magkano ang inilalaglag ng mga tao doon sa lalagyan ng donasyon sa templo noong mga panahon na iyon. Hindi po iyon ang kanyang tinitignan. Ang tinitignan ng Panginoon ay yung damdamin ng mga tao nung naghulog doon sa lalagyan sa loob ng templo. Kaya ipinagtaka ng mga alagad nung sinabi ni Jesus, itong babaeng ito, kahit 2 kusing lang ang kanyang inihulog, siya ang may pinakamalaking inialay sa templo. Sapagkat ipinaliwanag ng Panginoon, yung iba, naghulog ng hindi na nila kailangan. Yung sobra-sobra, yung surplus nila. Pero itong babaeng ito, ibinigay, ipinagkaloob ang kanyang kabuhayan. Mas mahirap kaysa magbigay ng surplus na masasabi nating mas madali at mas magaang. Ang nais ng Panginoon, our sacrifice, not our surpluses. Dahil sa totoo lamang, kung Diyos lamang ang tatanungin natin, He doesn't need anything from us. Wala namang kailangan ng Diyos sa atin eh. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng kayamanan na meron tayo. Ang kayamanan ng Diyos, kahit pagsamasamahin ang yaman ng tao sa mundo, wala sa kalingkingan sa yaman ng Diyos. Sa katunayan, kung ano man meron tayo, Kanya rin naman galing. Pero ano yung hindi kayang kunin at gawin ng Diyos? Ang hindi kaya ng Diyos, yung damdamin natin, yung kalooban natin. Pag nagmatigas tayo, walang magagawa ang Diyos. Pag tumalikod tayo, walang magagawa ang Diyos. Kapag tayo ay sumalungat sa Kanya, walang magagawa ang Diyos. Tayo lamang ang dapat may kusang pagkakaloob sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi namimilit. Ang Diyos ginagalang yung kalayaan or freedom na ibinigay din naman niya sa atin bilang mga nilikha niya ayon sa kanyang wangis. Yun, masasabi natin ang hindi kakayanin ng Diyos. Kaya ano ang solusyon? Ano ang natitirang dapat natin gawin? Ibigay natin ng kusa sa loob. Ang ating kalooban, ang ating sakripisyo. Si San Andres Dunglac ay isa sa mga naunang santo sa Vietnam. Noong 1988 po, nag-canonize si Pope John Paul II ng mahigit 100 santo noong 1988. Mahigit 100 ang canonized. Ibig sabihin, mga naging santo sa simbahan. Mga mahigit 70, puro Vietnamese. Pero maniniwala ba kayo kahit noong 1988, ipinagbawal ng gobyerno ng Vietnam na dumalo sa canonization ng kanilang mga kalahi. Ang mga dumalo lamang doon ng mga Vietnamese, yung galing sa ibang bansa, maliban sa bansa ng Vietnam. Para saksihan ang canonization ng kanilang mga kababayan. Ito po ay nagpapakita sa atin kung gaano kahigpit ang pamahalaan ng Vietnam maging noong 18th century
na kung saan nabuhay si San Andres Dunglac bilang isang pare. Ano ba nangyari sa kanila? Nung panahon na iyon, ipinagbabawal po ang foreign mission. Ibig sabihin, mga relihiyon na daladala ng mga dayuhan, kasama na ang Kristyanismo. Nagkataon po si San Andres, pari na. Siya ay hinanap, inusig, inaresto, pero paulit-ulit siya na nangangaral at nagmimisyon. Pwede naman siyang tumakas na, pero ibinigay niya ang kalooban niya sa Diyos. Handa siyang magsakripisyo. Kung kaya't, dumating ang panahon, siya ay tuluyan ng pinugutan ng ulo. Pero, dahil dun sa kanyang ginawang kabayanihan, dahil sa kanyang ipinakitang pagbibigay ng kalooban ng sakripisyo sa Diyos, hindi po nagtagal, biglang dumami ang mga Kristiyano sa bansang Vietnam. Sabi nga, the blood of the martyr is the seed of Christianity. Yung mga naginawang sakripisyo ng mga martir ang siyang nagparami ng pananampalatayang Kristyanismo. Hindi lamang sa Vietnam, kundi sa maraming lugar pa. Ano po ang ating pwedeng makita dito? Kagaya ng nabanggit po natin, the Lord desires our sacrifice, not our surpluses. Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano yung kaya nating ibigay. Ang tinitingnan ng Diyos kung ano yung kaya nating matira sa ating kalooban para sa ating sarili. Yung sakripisyo na kalakip ng ating inihahandog o ipinagkakaloob. Gaano ba talaga sa atin kahirap magbigay? Handa ba tayong maglaan o magsakripisyo ng ating oras o panahon para gumawa ng mabuti? Kaya po ba natin na hindi mo nakakain ng 3 beses isang araw, wag lang tayong gagawa ng masama? Kaya ba nating tiisin na wag kumuha ng hindi sa atin? Kahit damang-dama na natin ang bigat ng ating pangangailangan? Kaya po ba nating magpaumanhin kahit galit na tayo dun sa tao? Kaya ba nating magparaya kahit alam mo, abusado yung taong iyon? Hindi kung ano yung kaya nating ibigay, kung hindi kung ano yung kaya nating matira sa ating sarili. Not our surpluses, but our sacrifice.